Yun. Good morning. So, zero knowledge ka sa driving, ano? Talaga as in wala. Zero. Blank. Okay. So, turuan muna kita kung paano paanda rin itong sakyan. So, ito bukas na itong sakyan na ito. So, papatayin ko muna siya. Ano? Pagpatay at pagbukas. Patayin ko muna ito lahat. Para isa. Okay. So, pagbubuksan mo itong paandarin mo itong sakyan na ito, manual transmission, una, pasok muna ito. Ganyan lang muna. Ano? So, pag sinaksak mo yan, ganyan na. Tapos, make sure na naka-neutral to. Malalaman mo naman kung neutral to. Ayan, nagagalaw, magalaw siya. No? Pero pag nakalagay siya sa first gear, either third or second, fourth, fifth, kahit basta nakamount siya dyan, hindi nagalaw yan na ganyan. No? Yan lang. Dito lang to. Kaya, yun ang sinasabi ko lang na bago mo to isusi o paandarin, neutral mo. Neutral na. Then, itong modelo na to, pag umilaw na yan, ready na mag-start yan. Pero ilubog mo yung clutch. Ayun ang clutch. Ito yung clutch sa kaliwa na. Pag sinagad mo yan, at sinusin mo ito, ganito lang pag-susin ito mo. Ganun lang siya kasimple na. Sulitin ko ha. Ganun lang anak. Okay? Pasok. Then, i-drop. Then, ilawin mo lang lang din. Pag umilaw, pag inigit mo clockwise lang yun, tapos sigit ang clutch. Okay? Ganun mo. Sa lahat naman po na gano'n siya pag-manual. Ganun naman wala. So may mga modelo ng mga automatic, kalimitan sa matic o sa mga modelo ng mga push button. So ito. Okay? So ito, umandar na siya. So hindi pa rin tatakbo yan kasi manual transmission ito, marami ka pang Pag start na siya, pwede nang ipitawan. pwedeng bitawan ng clutch kung talaga naka-neutral naman to. O kaya bitawang brake kung naka-handbrake ka. So hindi naman tatakbo yan kahit tapakan mo yung gas man yan. Kasi naka-neutral siya. Bitawan muna siya. Umandar yan. Buksan natin muna. Dito sa part na to. Okay? So itong anong to, temperature ito. Temperature. Ganyan ang sign nila. No? So pag medyo malamig, buwasan mo. Pag medyo mainit, dagdagan mo siya. No? Ito naman yung pan. Kaya patay siya. Buksan mo. Tapos ito naman yung parang circulate ng lamig dito. Pag patay yan, yung hangin pupunin sa labas, papasok dito. Ito naman, kung saan mo gustong yung hangin dito lang. Para 100% dito sa gas. Dito gusto mo meron sa paa na sa hangin. Yan lang. Ito, makita ka ng ganito. So ito naman, pag nag-moist lang ito, possible mag-moist ang ating itong windshield. Pag yung maulan, mahina ang aircon, wala ko ito. Possible mag-moist. So ito pinitid ka. So magpapatay ng hangin para matanggal. Kasi pag nagdadrive ka at na nag-moist ito, wala kang makita ka sa ito naman, sign. Yung mga sign niya, para-paras kasi sign nila sa hazard. So ito, mag-hazard tayo kasi nga nakahinto tayo dito. So gagamitin mo sa ganitong part na to para maintindihan nyo nila na nakahinto ko. Okay? Sa may emergency, ginagamit din ito. O kaya sa pag nakatabi kasi isang at saglit ka lang naman. Maraming pwedeng paggamitan nito. Okay? So dito naman, sa signal. Sa kaliwang kamay mo, itong daliri lang gamitin mo. Kung kakaliwa ka, ganun mo siya. So magsisignal niya na pakaliwa. Ibig sabihin, kung kakaliwa ka, dapat mag-signal ka. Gaano kalayo? Within 30 meters. Gaano kalayo yung 30 meters? Ayun lang, sa putol-putol na guhit, 1, 2, 3, 4. At least mga 5. Mga 5 na putol-putol na guhit, ganun kalayo yung 30 meters. Ayan, mga ganun lang. Bago po dumating yung gate. Hindi, dito lang. 1, 2, 3, 4. Yan lang, yan. Ganyan. Putol-putol na. Ganun lang siya ka, ano. So, within, ano naman yun, approximately lang. Hindi naman kailangan na sukat na gano'n. So, sanayin mo lang na, mga ganun distansya at least nakasignal ka. Down po yun. Pagkana naman, pataas.
papatay naman. Dito rin lagay yung switch sa ilaw natin. Pag ginabi ka, so itong gamitin mo. Ito yun. Pero pag yung ano lang, medyo makulimlim pa lang, medyo ito lang isa. Ang tawag dito ay dim light or park light. Ito, ginagamit sa makulimlim. Pag naman gabi na, ito. Para-parehas ang sign yan sa lahat ng sakyan. Para-parehas. Yung ibang switch nandito, baliktad na lang. Nandito namang wiper. Nagkalimitan sa mga multicam o mga iba't ibang basta magkakaiba. Ito naman sa wiper naman. Okay? Kung gusto mong mag-gana ng tubig dyan, ito itataas mo ito. Gagana mo lang. Halimbawa, madumi, kagaya ito, madumi ito. Lalagyan mo natin tubig. Ganyan mo lang. Ganun lang naman yan. Then kung gusto mong i-wipe siya ng isa lang, pataas. Isa lang yan, di na babalik. Kung gusto mo nang balik, or pag umaambon, ito yun. Pag umaambon yan ang gamitin. Isa lang na down. Pero pag gusto mo, pag malakas na yung ulan, lumalakas na umulan, ito na. Pinakababa po siya. Pinakababa siya. Pagpapatayin naman natin siya, kahit isang taas na bagay, isang gano'n. Isang gano'n. No? Okay. Dito naman, sa manibela, ma'am, nandito yung busina. Ito, tutupay natin yung busina. No? So, gagamitin yung busina na to para mabigyan mo attention yung nasa unahan mo. Kasi baka abutan mo siya. Within 10 meters to 20 meters. So kung bigla siyang tatawid yan, so pwedeng abutan mo. So kaya businahan mo siya. Okay? So yun ang ano yan. Then ano pa? Sa manibela, pag-usapan natin sa manibela ito. Paano ito iniikot? Pag kakaliwa ka, ganito. Ang ikot ng manibela, kailangan hindi maggaganyan ng kamay mo. Hindi papasok ng gano'n. Ano pong tendency pagka? Possible yan na ganyan. So pag naipit yung kamay mo ganyan, tapos kulang yung ikot mo, akala mo, hindi mo siya mailigo na mailigo. So, tendency yan, naapakan mo yung gas mo, diretso ka hanggang sa mga article sa babanggaan mo. So, mabibitin niya kasi ito, nalalak. Okay, so magkakasabit-sabit ang kamay mo. Para hindi magkasabit-sabit yung kamay natin, gamitin mo yung una yung hand to hand. Tinatawag na hand to hand. Ang hand to hand na tinatawag yung ganito. Ihatid niya, dito lang siya. Tapos susunduin. Hand to hand ang tawag yan. Pwede mo gamitin yan. No? Kaliwa, gano'n. Hand to hand tawag yan. So ginagamit niyan pag dahan-dahan ka na liko, lalo pag yung maingat ka sa pagpumaneho mo, pwede gamitin mo itong hand to hand. Lalo pag nag-aaral ka pa, pwede. Pero pag yung medyo sanay ka na, so ito naman gamitin mo, tinatawag na hand over. Di ba? Kanina, hand to hand. Parang inatid niya lang. Ito naman, over naman. Pagkahatid niya, ino-over niya. Gaganon siya. No, parang hatid, sundo. Ganun lang. Then, hatid niya, susunduin niya. Hatid, susunduin. Hatid, susunduin. Pagligo naman, hatid, sundo. Hatid, sundo. Ganun siya, ano? Ganun siya nag-work. Ganun siya okay? Mayroon naman na isa, natawag na one hand steering. Ang one hand steering, isang kamay lang, ganito. No. Ganun siya. Pwede mo naman gamitin ito. Aralin mo lang. Kung gusto mo practice ng one hand steering, gagawin mo, practice mo ganun mo lang kamay mo dito. Paikutin mo lang, paikutin lang. Diba balik? Practicein mo na practicein lang. Ganun lang. Parang dito wala siya pinapabangga. Huwag mo siya isasara. Kailangan nakabukas talaga yan. Palm talaga yan. Ano? Hanggang masanay siya. Siguro mga 50 na ganon. Then 50 pa balik. Then pag ganon niya, madadala mo na ututi. Ganon lang siya. Okay? So, then pag-usapan natin, yung about sa manibela, yung balik nito. Kasi, di mo kita yung gulong sa likod, sa harapan. No? Kasi yung gulong sa harapan, siya nagdadirect siya kung saan ka pupunta. No? So, ito yung ito yung basihan mo. Dito kung babase. Itong posisyon na to. Na emblem, so ganyan. Yung itsura, hindi nakaganito. Hindi nakaganito. Kundi dapat nakaganito. Okay? So, malalaman mo yan, syempre, una, kung nasa gitna siya, may dalawang ikot. Unang isagad mo muna sa kaliwa, then balik mo sa dalawa. 1, isa pang ganyan, 2. Nasa gitna na. Ganun din sa kanan.
ikutin mo, sagad mo sa kanan, then balik mo, 1, 2, nasa gitna na. So, papakita ko na, papipicturize ko sa iyo yung gulong nito. Ito, nakagitna na to. Ang gulong mo nakaganito. Ngayon, pag ginikit ko ng isa sa kaliwa yan, isang ganito, ang gulong natin kanina nandito, ngayon ay nandito. Okay? Then, sasagad ko, yung pinakasagad niya. Yan ang itsura. Ang gulong mo nandito. Kapag umikot yan, pag ganun. No? Kung ibabalik mo, isa, yan ang bilang. Kanina nandito, ngayon nandito na. Hindi pa siya nakatuwid. Kala mo tuwid. Okay? So para malaman mo kung hindi pa tuwid yan, tinong, pag nag-react yan, saan papunta? Papunta pa dito sa kaliwa. So ikutin mo ng kanan para diretso. Ano? So then correct mo siya. O ganun lang yung pag ganun ito. So dito ka magbabase. Ibabase mo siya, dito ka talaga, pinaka-base mo to, parang pinaka-pattern na kung nasa gitna ka na. Kaya lang may kapares nga siya ng isa sa kaliwa, isa sa kanan. So malalaman mo siya kung mali, syempre sa reaction. Dapat matalas yung reaction mo. Kaya nito. O, saan siya? Diretso, di ba? Nakadiretso. Tingnan mo, iligo ko ng isa. Ina-expect mo, nakadiretso siya. Kasi ito yung pattern natin eh. Ngayon, hindi pa rin yan. Dapat matalas yung pakiramdam mo sa galaw ng sakyan mo. Diba? Punta dito. Punta dito ng kaliwa. Anong gagawin mo? So, gawin mo, kontrahin mo kagad ng isang ikot. Ganon. Dahil saka mo i-correct. Ganun lang, kukorek mo, then pag nakatapantay, nagitna na. Hindi mo kailangan siyang ikutin. Mawawala ka lalo sa base mo. Kailangan doon ka lagi sa base. No? Okay? Ikot ko ng kaliwa, nag-react siya mali, ikot ko ng isa, then saka ko i-correct. Pero hindi ko na siya naikot ng isa, then saka ko lalagay. Okay, gano'n sa manibela mo na. Okay? Yan o yung ating Flowing agad ako sa manibela pa lang yun. Nakakuha manana. Okay? So dito naman, pag-usapan natin dito yung sa ilalim. May tatlong pedal ito. Ang manual transmission, may tatlong pedal. Unang pedal dito sa kaliwa, pinakadulo sa kaliwa dito. At tinatawag na clutch. Okay? But mayroong clutch, mayroong clutch. Kasi gagamitin mo yan. Una, saan ko gagamitin? Una, pag mag-start tayo ng makina. Di ba, mag-start tayo ng makina, inilubog mo ng clutch para umandar siya. Hindi kasi andar yung yung manual transmission na to nang hindi nakalubog sa clutch. Yun ang sa modelo na to. Kasi may mga modelo na manual na hindi mo na kailangan pang ilubog yung clutch mo. Isusi mo lang, drive din na kagad na andar na siya. No? Ganun siya. No? Pero ito, may modelo na ganito na kailangan. Then, ang pinakagamit talaga ng clutch ay yung pag-shift ng gear. Pagpapalit ng gear. No? So, para pumasok ito sa gear, kita tinan mo, hindi yan papasok. Kung pipilitin mo yan, masisira yung transmission mo. Hindi yan papasok sa gear. Okay? Kasi yung makina mo, sa itong transmission, pag kinonect mo yan, so mag-ano lang sila, kumbaga, magagasgas lang yung basta yun kung hindi nakalubog ang clutch mo. No? Okay? Kailangan ilubog mo siya. Okay? Pag nilubog mo yan, papasok na yung cambio na yan. Ay, ganun siya, no? Ngayon, kung mag-neutral ka naman, ganun din. Ilubog mo rin yung clutch mo. Basta, once na gagalaw mo tong cambio na to, dapat ilulubog mo muna yung clutch. Siya yung parang pinakasusi. Parang daan na para magalaw mo to. Na? Yan ang trabaho na yan. No? Tapos, kung magpo-full stop ka, pwede mong gamitin ng yung clutch. Okay? Yan. Lubog mo, then, apak ka ng brake para hindi mamatay makina mo. Yun lang gamit ng clutch, Kung ito ka, tatatlo lang ang gamit niya. So, hindi siya matrabaho, tutusin. Okay? Pag full stop. Full stop, hindi mo mamatay. Para hindi ka mamatay, Okay, so dito naman sa, Yung clutch at saka yung brake. Yes, ito yung katabi naman, sa gitna, ito yung brake. Kanan naman ng paa ginagamit ito. Ang brake sa gas, kanan paa ginagamit natin. Ito yung gas, ito yung brake, Sa gitna yung brake. Yung brake, gagamitin mo yan para mag-slow down ka o mag-full stop. Iba kasi yung slow down sa full stop. Pag mabilis yung takbo mo, at di ka naman, intention mo naman ay mag-slow down lang, una, tanggalin mong gas, then apak ka ng brake na konti, apak lang konti. Pag nag-go ulit, di gas ka ulit, nag-slow down ka lang. Pero pag gusto mo mag-full stop, didiin na mo yung brake mo dahan-dahan hanggang sa uminto ka.
doon sa gusto mong hinto. Ganun siya, no? Yan lang trabaho niyan. Then, yung gas naman, isa lang trabaho niya, mag-accelerate, kumbaga magdagdag ng power para lumakas yung batak ng sakyan mo, bumilis ka, kailangan umapak ka sa gas. Kasi pag hindi ka umapak ng gas, hindi yan bibilis. Pero kaya nitong patakbuhin, itong sakyan na to, nagamit ng clutch. Kasi mayroon tong ECU, yung mga sakyan na ganito. No? So, clutch lang, pwede siyang tumakbo. So, paano yun? Ganito yun. Hindi ako gaapak ng gas, iangat ko lang clutch ko, yan, natakbo na siya. Pero ang takbo nito, ma'am, up to 10 km per hour lang. Yan lang. So, hindi siya magdadagdag ng bilis siya, kundi yan lang. Pwedeng bumilis siya kung pabulusok kagaya nito, bubulusok yan. Up to 20 km per hour lang. Pero hindi siya lalagpas ng 40 to 60, hindi siya gagano. Hindi siya lalagpas ng ganong ano. No? Unless, siguro, kung buwelong-buwelo, galing ka sa bundok nila ka, no? Buwelong-buwelo. Pero yan lang takbo niya. Yan lang. Okay? So, ibig sabihin, kaya patakbuhin itong sakyan mo na ano lang, clutch na ang gamit. No? So, ang trabaho ng gas, ito nga, to accelerate lang. Dagdag lang siya ng power. Yan. Diba? So, itong cambio, anong gamit naman ng cambio? Itong cambio na to, kaya tayo magkakambyo kasi nagpapalit tayo ng bilis. Kumbaga, bumibilis tayo or bumabagal. Pag bumabagal tayo, kailangan magpapalit ka ng gear. Kasi kung anong takbo mo, dapat yun ang cambio mo. Kung anong cambio mo, dapat yun lang ang takbo mo. Paano ang ibig sabihin? Ang first gear, ma'am, itong first gear, dito mo base, 0 to 20. Yan ang takbo lang yan. Komportable siya dyan. Kagaya nito, naka first gear tayo, hindi ako nagsa second gear kasi 0 to 20 lang yung bahay. Kanyang bahay yan. Ngayon, pag lumagpas ng 20 yan, ilalagay ko second gear. Bahay ng second gear yan, 20 to 40. Tama? Yan ang bahay niya, 20 to 40. Ngayon, bumaba uli siya, pumasok siya ng 10. Pwede mo siyang ilagay sa first gear kasi bahay ng first gear yan. Okay? Lalagpas uli siya ng 20, lalagay ko uli sa bahay niya, doon sa second gear. Tama? Pag lumagpas siya ng 40, lalagpasin ko ng 40, yan. Lumagpas ng 40, lalagay ko sa third gear. Kanyang bahay yan. Tama mo? Okay, babagsak ng 20. Second gear, 20 lang. Ngayon, nagbagsak ng 10, pwede ko lagay sa first gear. So, mo? Kaya tayo nagkakambyo, gawa nga nun, nagpapalit ang bilis. Bumabagal siya, bumibilis siya, bumabagal siya. So, yun ang ano niyan. Pero pwede mong basihan din naman sa shifting mo ay itong RPM. Kaya lang sa RPM, mahirapan ka mag-identify kung nasaan ang gear mo. Kasi dito sa speedometer, pwede kasi mag-shortcut. Kasi ang ano niyan, halimbawa, ang takbo natin, pabutin ko na 60 to ha. Okay, pabutin na 60. Ayun. Lumabot na 60 yan, gano'n. Nasa third gear na yan. Yan. 60, fourth gear yan. Ngayon, namreno ka. Bumagsak ang takbo mo ng 40 o kaya 20. Pwede mo lagay sa second gear. Hindi ka na dadaan, hindi mo na kailangan dumapa ng third gear o no. Ganon siya. Dito mayroon siyang identify para sa mga baguhan. Nakuha mo. Yung iba naman, yung kaya nagpapalit ng gear sila, yung iba, binabasihan nila yung tunog ng makina. Yun naman, ay pwede rin yun, wala problema doon. Kaya lang kung mahina pa nga yung muscle memory mo, mahina pa pakaramdam mo kasi baguhan ka pa lang. Di mo alam na sobrang lakas na ng makina mo, ang lakas na ng apak mo sa gas, hindi mo pa alam na kailangan mo na pala mag-shift ng gear. Naka mo? Kung dito ka magbabase, mas accurate siya. Kasi kitang-kita mo siya, yung speed. Tawag dito, speedometer. 0, 20, 40, 60, 80, 100, 220. Na. So basta bahay-bahay, 0 to 20, first gear. Lumag sa 20, second gear. Third gear. Pag nag-60, fourth. Pag nag-80, fifth. Up to ganun na siya. Ganun siya, no? 1, 2, 3, 4. Itong reverse ito. Kung gusto mong matras, lagay mo sa reverse. Ganun ang reverse. Okay? Atras naman yan. Atras naman siya. Ganun siya, mama na. Okay? So, yun ang ano niya. Ito, ano pala to? Ang tawag dito, handbrake. Paano siya gawin? Pag mag-handbrake ka, ganito mo na siya. Na. So, ang hawak niyan, yung dalawang gulong sa likod, nakalak.
No? Nakalock. Ngayon, paano tanggalin siya? Pag tanggal niyan, taas. Nakita mo, pag tinataas mo, nalubog to. Taas, nalubog na. Pag lumubog yan, ilubog mo ba? Pag itataas mo lang siya, hindi mo na kailangan ilubog, itaas mo lang. Para hindi ka na pumindot dito, adi, mababa lang dapat. No? Pag mababa lang yan, pwede. Pero pag sobrang taas yan, mahirapan kang pindutin to. Itataas mo na, then, yun ang trabaho ng handbrake lang. No? Pinaprocess ko siya. Okay? So maraming yung pwedeng aral naman. Pero dito, madali naman to actually. Maintindihan mo lang siya. O ganito naman, pagpapatakbo, paano kung mapapatakbo naman ito yung sakyan na to? Simple lang. Sabi ko nga sa'yo, ay pwede itong tumakbo gamit lang yung clutch. Tuturuan muna kita na gamit lang muna yung clutch. Okay? Dito. So, papaliwanag ko lang sa'yo. So, di ba umandar na yung makina mo? So, isipin mo lang, ito yung makina mo, ito yung transmission mo. Para ma-convert yan, para tumakbo yan, kailangan kailangan magsama yung dalawa kapag magtagpo. Yung makina sa transmission. Kasi kahit umandar na nga yung makina mo, kahit anong apak mo ng gas niya, hindi yan tatakbo. Kasi kailangan mo na pagsamahin mo muna yun. Kumbaga sa ngayon, magkahiwalay sila. O gagawin mo, ilubog mo tong clutch, then ipasok mo tong cambio. O, nung pinasok mo ng cambio mo, nandun na siya. Nagpanagpo na silang dalawa. Tama? Pero hindi pa natakbo kahit napakan mo gas mo. Nagpanagpo lang sila pero hindi pa sila nakakonvert sa bilis. Para makonvert sa bilis siya sa speed yan o sa takbo, iaangat mo yung clutch mo. Ito. Yung clutch mo, pag nakaganito yan, pag inaangat mo yung clutch mo, umiipit yan. O kaya nag-iipit yan ganyan. Sasabihin na lang natin ganito. Na nag-iipit. Ano? Pag inaangat, alam mo, iangat yung clutch ko, dahan-dahan. Ito humihigpit ito. Pag humihigpit yan, natakbo na siya. Nakama? Yan. Okay? Ano mo yung idea no ano? Okay? So, sige. Ilalay ko yan. Iangat ko yung clutch ko. Para hindi siya mamatay, ganito gagawin mo. Pag tumakbo siya, ganyan, diyan ka magbibilang ng 1, 2, 3, 4, 5. Saka pa lang aangat mo yung clutch mo. Para hindi mamatay yung makina mo. Kasi pag yung inangat mo agad ng clutch mo, halimbawa ganito. First gear. Tapos, inangat mo yung clutch mo, tumakbong konti. Inangat mo siya. Patay makina mo. Namamatay, di ba? Pero muli. Para hindi mamatay, kailangan, pag angat mo ng clutch mo, matalas yung pakiramdam, tumakbo na siya. O doon ka magbibilang ng 1, 2, 3, 4, 5. At 5 seconds, saka mo i-release pa lang yung clutch mo. Nakama? Okay? Kung gusto mo, kung nagmamadali ka naman, ang gawin mo naman ay pwede rin yung gas muna. Gagas ka muna, at least 2,000, then release ang clutch. Pwede. Kaya lang, di mahirapan ka pa sa ngayon kasi nga zero knowledge ka. So, gawin mo, ito muna, laging clutch baiting. Pagitin muna siya. Pag tumakbong konti, lagyan mo na kagad siya ng gas. Then, angat ka pa ng clutch. Then, 1, 2, 3, then, diretso na yan. Na, ganun lang yung pagpapatakbo ng nitong, manual transmission. Okay? So, sige, ikaw naman. Dito ka. Nervous ako. Hindi, madali lang. Kaya dito ko tingin sa walang sakit. Abahan na kasi. Okay, so Parang dito ba? nagtuturo ng ano. Okay. Saan kaya ako punta sa nito? Makarating ako ng SM Baguio. Hindi malayo. Lamig ako, sir. Oh no, wait lang.